Yes po, isang magandang araw na naman po mga kabarangay. Ano po ba ang inaasahan mo sa SONA ng Pangulo na babanggitin niya patungkol po sa BSKE? May inaasahan ka bang sasabihin niya? Muli po ang aking taus-pusong pag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na pag-subscribe, pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Opo mga kabarangay, halos lahat po ay nagsasabi na maghintay na lamang tayo at sa July 28 nga po ay SONA ng Pangulo o State of the Nation Address. At marami po ang umaasa na i-announce dito ng Pangulo kung ano man po ang maaring mangyari sa barangay at SK election. Mga kabarangay, ako rin po meron ding inaasahan na sasabihin niya dito. Mamaya po sasabihin ko sa inyo kung ano yun. Kung kayo po ay umaasa na sasabihin ng Pangulo na ang halalan ay November 2, 2026, hindi po mangyayari yan. Imposible po mga kabarangay. At kung kayo naman po ay naniniwala na maaaring pirmahan o ibeto ng Pangulo ang napag-usapan na pagkaisa ang bill na yan sa 2028 ay imposible rin po. Hindi rin po mangyayari yan mga kabarangay. At ako naman po kung sakasakali po na mag-aanunsyo o magsasalita po ang ating Pangulo patungkol po dito sa barangay at SK election na ito, ay ito po ang sigurado na kanyang sasabihin. Ang halalan po, ang halalan ay matutuloy sa December 1, 2025. Bakit? Dahil wala naman po silang itinransmit na kopya ng pagkakapasa ng panukala na pinagkaisahan ng Kongreso ng Senado sa Bicameral Conference Committee. Wala pong dumating sa opisina ng Pangulo. Yan po sasabihin niya. At maaari din pong sabihin ng Pangulo na ano ang pipirmahan niya, ano ang ibebeto niya kung wala namang umabot na kopya ng resolusyon or ng ratified bill sa kanyang opisina. So yan po ang tiyak po na sasabihin ng Pangulo na tuloy po ang halalan sa December 1, 2025 dahil sa Supreme Court ruling po ang umiiral at dahil po sa kabiguan na magkaroon po ng bagong batas. Yan po ang 101%. At sana po ay atasan na ng Pangulo ang 20th Congress na gumawa na talaga ng batas na magpapahaba po o magpapalawig sa termino ng barangay at SK election. Yes po, pwede na po nilang gawin yan 4 na taon o 6 na taon. At yan po ay pwedeng mag-reflect o pwede pong pakinabangan ng mga mananalo sa susunod na halalan sa December 2028. Yes po, sa December 2028 po. At wala pong malalabag na batas. Yan po ang tunay na term setting. Yan po ang tunay na pagtatakda ng termino po ng barangay at SK official. Yan po ay walang tigatig. Ano po? Walang sinalanta. At ang higit po sa lahat, walang personal na interes. O baka posible din mga kabarangay na hindi nga o walang mababanggit o hindi babanggitin ng Pangulo ang patungkol sa barangay at SK election dahil wala naman ngang nakarating na sa kanya na kopya ng ratified bill. Hindi siguro po wag na po yun, baka marami na naman ang magalit sa akin. Yes po, yan po ay posible lamang. Ano po, wag naman sanang magagalit yung mga basher ko at mga haters. Kayo lang naman kasi yung nagpapagulo sa sarili ninyo Sabi ko lang wag ninyong panonoorin yung aking mga video dahil hindi yan para sa inyo. Para wag po kayong masaktan, wag po ninyong panonoorin yung mga video po ni Coiner String kung kayo po ay sarado ang isip. Kasi napakasakit po ng katotohanan. Yes po, totoo po na napakasakit po talaga ng katotohanan mga kabarangay. At ang katotohanan po ay lumilitaw na walang postponement po na mangyayari. Hindi po mapopostpone ang December 1, 2025 barangay at SK election. Yan po ay tuloy na tuloy po 101%. At bilang karagdagan po mga kabarangay, meron po akong 3
Yes po, tatlo katao po na minisahe para ibigay po yung kanilang address at cellphone number para mapadalhan ko po sila ng mga silver jewelries. Yung dalawa po ay sumagot na po. Yung isa na babae po ang aking hinihintay na sasagot para po bukas ay maipadala ko na. At sa mga hindi pa po nabigyan, tsaga-tsaga lamang po dahil siyempre po sa dami po ninyo ay hindi ko kayo lahat mapagbibigyan. Kaya po paunawa, pasensya na lamang po sa mga hindi mabibigyan at congratulations po doon po sa mga mabibigyan po natin, mga kabarangay. Yan nga po ang aking hinihiling lamang ay gawin lamang po yung criteria para mabigyan kayo. Siyempre, ganito lamang po yan. Nakasubscribe dapat, mag-comment, mag-like at higit po sa lahat, i-share po ang aking video para po mas marami ang kanyang maabot at lumaki po yung earnings nito, so mas marami po tayong mabibigyan, mga kabarangay. Balikan po natin ang usapan natin patungkol po dito sa barangay at SK election, mga kabarangay. So yan nga po ang pinaka-latest natin hanggang sa kasalukuyan po ay marami pa rin ang nagsasabi na baka sa November 2, 2026 po ang halalan. Mga kabarangay, mahirap po at imposible po na mangyari dahil wala pong bagong batas na nagsasabi na ang halalan po ay sa November 2, 2026. Isang patay na batas na po yan dahil hindi nga po na-transmit. At ang paulit-ulit po na sinasabi ko, ganun din po ng COMELEC, laging sinasabi po na sila po ay nakahanda at handang-handa na po. Dahil wala pang bagong batas, ang Supreme Court ruling po na nagtatakda sa December 1, 2025 po ang kanilang pinaniniwalaan. At yan nga po sa August 1 po hanggang August 10 ay magkakaroon po ng voters registration. Ano po? Yung mga bagong botante lamang po at mga SK ang po pwede. Hindi daw po pwede yung mga magpapalipat. Pero po yung magpapa-activate ng kanilang registration ay po pwede po. At ang kailangan lamang po ay valid ID. So hindi na rin po nire-require ng COMELEC yung barangay certification. Kung wala po kayong valid ID ay kumuha po kayo. Pwede po kayong kumuha ng postal ID, mga kabarangay. Yes po, postal ID po ay pwede pong magamit ninyo para sa inyong pagpapa-reactivate or yung mga bagong botante po at SK. Pwede pong gamitin yan, mga kabarangay.